Welcome to the Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ng ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kung hindi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Ang podcast na ito ay in partnership with the University of the Philippines Resilience Institute. And today, we have our guest, Mr. Dominic Mendiodia. Mr. Dominic Mendiodia is a licensed fisheries professional and a faculty member of the College of Fisheries and Ocean Sciences, University of the Philippines, Visayas. He is also a PhD student at the National Taiwan Normal University under the Taiwan International Graduate Program, a scholarship program of Academia Sinica. His research aims to describe the fossil fish in the Philippines and unveil the evolutionary history of croakers using three-dimensional geometric morphometry. Without further ado, let's welcome Mr. Mendiodia. Okay. Hello, Drew. Hello, everyone. Hello. Hello, magandang hapon sa lahat na nakikinig. Drew, thank you for the invitation, and I'm very happy na in-invite niyo ako for this podcast. I would like to share things I know para sa lahat ng nakikinig sa inyo. So maraming salamat din po, sir, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Ayan, welcome to the podcast. First question, sir. Tingnan muna natin yung background ni sir. So, when did you realize that you wanted to work in the science sector? Right. First time ko siguro i-share sa lahat yung experience ko with this kind of work. Siguro since bata ako, I think meron na akong drive to do scientific work. Kasi dalawa lang talaga yung goal ko nung bata ako, Drew. First is lumipad, pumunta na ibang space, or sumakay ng submarine. So sabi ko, ano kayang mga ways para makapunta doon? So nung bata ako, yun lang talaga yung imagination ko. Ibig sabihin, medyo malawak na yung tingin ko sa mundo. Parang ni-imagine ko na ay, posibleng pumunta doon. Kasi may mga posibleng mangyayari in the future na pwedeng makita nung nangyayari doon. Tapos, or even underwater. So since then, bata pa ako, gusto ko na talaga maging astronaut o sumakay ng submarine. So yun yung siguro from the start, medyo curious na ako about things that lead me siguro kung saan ako ngayon as a faculty member ng University of the Philippines, Visayas. So yun yung naging drive ko to do science. Siguro at the same time, naging influence din sa akin yung mga kapatid ko na working also sa science. So medyo nakikita ko ng ginagawa nila. They are doing research, they are interviewing people, they are doing some experiments. So nung bata ako, medyo maganda din yung ganitong path. So yun, doon nag-start nung bata ako, nakikita ko na tapos. Nung high school ako, nakapasok ko ng special science class na parang curriculum noon. So mas naging focus ako sa scientific work. So nagkaroon ng chance na gumawa ng mga investigatory projects, yung mga research colloquium, nakapag-attend, tapos parang ni-require ata noon yung thesis. So medyo, nung high school parang required kami ata individual research topic na mag-iisip ka ng something tapos gagawin mo in a simple manner, tapos kung maganda yung result or mas maganda yung storyline na nakuha mo or siguro for experience, pwede mo siyang i-show, di ba, sa parang national scientific conference, parang ganon. So magko-compete ka from division, regional, parang hanggang national, parang ganon. So parang dun siguro nag-start yung drive ko na siguro dito ako sa scientific world. Kasi nung time na nag-experiment, syempre parang nag-enjoy ka na, itong nangyayari, bakit namatay, bakit ganito, bakit ganyan. So naging mas curious ka sa nangyayari. So parang doon pa lang na inganyo na ako to do science. Yeah, I think that hope answers your question on paano ako nag-start. Opo. So, Science High School din po yung pinanggalingan nyo? Like, sa Visayas? Or, ano po ba siya? Public school? Public high school, Auto National High School. So, tapos may in-offer siyang parang SSC or Special Science class.
So parang Oh, aside sa regular class, sa science SSC meron kami mga additional classes like parang merong advanced physics, mga ganun. So may statistics. So medyo may mga additional courses mm. kami na leading towards scientific work. So medyo mas nainganyo ako, okay. Nag-enjoy na rin ako. Tapos mas love ko talaga yung biology since then. So siguro influence na rin ng mga mentors and teachers ng high school na very eager also to share their knowledge. I think that's one of the greatest things siguro, no? Yung importance ng mentors para sa mga Mhm, bata since then. Di ba? Nung high school tayo, pag kita natin yung mentor, parang we are emulating, di ba? Kung, ay, mm. baka in the future ganito din ako. Ay, nakaka-inspire. We will recall, di ba? Nung high school ka na, ay, sabi ni ma'am, ganito, ganyan. So, I think magandang start yon for teachers, and we are very happy sa mga teachers natin na very dedicated, di ba, to ignite the spark, kung ano man yan, kung into arts man yan, or science man yan, yung ano mga estudyante. So, yun. So, dun siguro nag-start yung interest ko to do scientific work. Parang kumbaga start them young, ano, Oh, ano po? I mean, mas maganda kasi na parang, ay, nakikita mo ito kasi iba-iba, sobrang laki naman ng science eh. Mag-lead ka ba Mm. into physics, di ba, geology or sa other stuff. So, nagtitingin-tingin ka na, ay, parang ito. So, na-emulate mo, ay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. So, So parang doon ka talaga makakahanap ng parang niche mo if ever, no? yeah, Na, exactly. okay, ito pala yung, parang ito yung mas interesting for me. So ito na yung Hmm. parang gusto kong tahaking landas, ganyan. Yeah, tapos sa sobrang broad ng science, 'di ba? Biochem, may mga subjects kayo. So doon mo na mas gusto ko 'to, mas feel ko 'to. Kasi malalaman mo na 'yan pag excited ka sa class na 'yan, 'di ba? Parang 'di ba alam naman natin na sa sobrang daming subjects, meron ka talagang favorite. So parang ay dito talaga ako. So dito na yung heart mo. 'Yun. So after ng high school, medyo wala, usual estudyante, hindi rin alam kung saan pa rin patutungo. Medyo gusto ng science pero meron pa rin mga nakikita tapos influence din ng barkada. Tapos yun, I think nung time na yun talaga, gusto ko talaga maging seaman. Kasi sabi ko baka ito yung gateway ko to do uh, voyage, di ba, sa sea. So maging seafarer. At the same time, parang nung time namin medyo patok yung pagiging seaman kasi yun nga grabe yung ano ng demand tapos mataas yung sahod tapos most ng mga barkada ko magsisiman. So medyo maganda din yung akin to, so kumuha ko ng ano. Tapos yun nag-lead sa akin, kinuha ko kasing course sa UP is fisheries. Pero wala din akong idea noon sa fisheries. Parang kasi yung mga kapatid ko, doon sabi nila, "Uy, may gandang course sa UP. Dito sa Visayas lang, tapos fisheries." Tapos yung parang main goal talaga is scholarship kasi medyo mahirap ang buhay. So kami medyo leading towards sa kung anong mga courses na merong scholarship. So sabi ng mga kapatid ko, parang, "Ito, kuha ka ng fisheries." Sabi ko, "Anong fisheries?" 'Di ba? Parang anong mangyayari doon? Sabi nga nila bibilang ka daw ng mga ano ng isda, scale ng isda, yung vertebrae ng isda, isisin mo tapos mag-identify ka ganyan. Sabi ko, isda, isda, sige. Tapos yun, parang sige, sabi ko, sige, sige, go. Kasi parang hello sa mga kapatid ko. Eh, kung nakikinig kayo, Sige lang. sila nga ata nag-fill out ng upcut form ko kasi hindi, medyo natatakot ako na pumasok ng UP dahil doon sila graduate. So medyo baka ko-compare, ganun, may pressure na para sa ako yung kapatid, ako yung bunso, parang, ay, ala, yung kapatid mo, ganyan, ganyan. So medyo natatakot ako noon. So sabi ko, ay, dapat hindi ako magpunta ganitong landas. So dito ako sa iba na parang magkaroon ako ng niche ko. Tapos yun, may nangyari lang, parang nag-dream ako na parang nalunod ako somewhere. So parang siguro pangitain yun na parang, ay, baka hindi ka talaga seaman. Ay, So baka grabe. parang ayun, medyo natakot ako tapos shinare ko sa Mm. parents ko, sabi nila, baka nga sige, push mo yung UP ganyan. So ayun, pumasok ako ng fisheries only to find out na kung nagseaman pala ako, may training pala on how to do proper swimming, ganyan-ganyan. Tapos Mm. akala ko, kasi hindi ako marunong lumangoy. So sabi ko, ay, baka ito yung mangyayari sa akin pag magseaman ako. Only to find out, nung pumasok na ako sa fisheries, required pala yung swimming. So parang, Ah, parang nag-finish ng purpose na parang, ay, fisheries ka pala kasi lahat kami required mag-swim. So parang, okay. So, yun. So parang, ay, okay. So ayos na rin. Tapos,
noon parang gusto ko pang mag-shift kasi hindi ko pa talaga maano yung ano ng fish. Good thing, nagkaroon ako ng scholarship from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So BFAR na scholarship, parang pinakuha lang kami ng exam nung time na yon, tapos parang ni-rank nila. Tapos binigyan kami ng scholarship. Tapos yun, siguro, yun na yung nag-stay sa akin din sa program. At the same time, mas na-enjoy ko na siya nang mas lumalim na yung pangunawa ko in terms of fisheries as a course at kung ano pang mga pwedeng gawin to uplift fisheries industry in the Philippines. So, medyo na-lead na ako towards that. Tapos kasi sa fisheries, parang meron kaming 4 majors. Meron kaming parang marine fisheries na ako kasali. I mean, doon ako pumasok ng undergrad. Tapos aquaculture. Tapos meron kaming fish technology, yung mga nagde-development ng fisheries products, mga ganun. And we have policies, fisheries policies. Sila naman ang mag-craft ng mga policies in terms of fisheries and responsible fisheries, parang ganun. So, parang nainganyo din ako na, okay, so dito sa marine, mas link yung sibling chance ko na sa submarine, di ba? So, hindi ko pa rin pinahugutan yung ano ko hanggang ngayon. So, I don't know. Kasi parang mahirap na yung ano na pumunta ng ibang mag-space. So, dito siguro, okay. So, may potential siguro na dito. So, yun. Yun, that leads me sa fisheries. Tapos graduate ako. Then, yun, tuloy-tuloy na yung progress ko sa fisheries. So, sir, from fisheries, paano kayo napunta? Kasi diba, fisheries, so yung mga current na buhay, na mga isda, mga ganon, di ba? So, paano po kayo napunta sa paleoecology? Like, bakit ngayon fossils na yung inaaral nyo? Yeah. Nung actually, yung after ko ng pag-graduate ko, ganun pa rin, hindi ko pa rin alam. Di ba? Sobrang dami ng opportunities, di ba? Usual ata yan sa pag-graduate mo, kala mo, gusto ko na ito na yung gagawin ko, ito na yung gagawin ko. Pero sobrang daming opportunities. So parang ginagrab pa lang yung lahat ng mga nangyayari until such time na parang mas na ano mo na, ito talaga yung magiging goal ko. So yun, yung master's topic ko actually linked towards bivalves. So naging part ako ng Green Mussel program, Pernavirides program ng DOST. So parang naging RA ako for quite a while. Tapos nag-part-time student ako. So yung parang link ko is into taxonomic classification, systematics, tapos aquaculture for green mussel. Tapos yung parang nagkaroon ng black mussel. Tapos naisip ko, pwede ko itong gawing thesis kasi bago lang siya, naging invasive, ganun. So yun yung naging thesis ko. So medyo malayo yung napuntahan ko ngayon. Ang nangyari kasi, after masters, so sabi ko maghanap na siguro ako ng pwedeng mag-settle na work. So yun, good thing, may available na a position for faculty sa College of Fisheries. So, nag-apply ako. Tapos, parang, meron kasing parang development plan. So, ang naman, aligned naman sa is systematics, taxonomy and systematics. So, naming, ganun, classification. Pero, we wanted to work with fish na, yung modern fish. So, parang pagdating ko, inassign nila ako sa museum na mag-lead sa museum. So, medyo young at heart, medyo, pero good thing, I'm very thankful kasi binigyan nila ako ng opportunity para mas ma-appreciate ko yung taxonomic work with my work sa museum. So from there, parang doon na nagkaroon ng project for fish, nagkaroon kami ng DNA barcoding approaches, ganun para sa classification sa Panay Island. Tapos, hanggang sa sobrang dami na nabasa mo, parang naghahanap ka na ng ano kayang niche na pupuntahan ko? Kasi yung, sabi nga, akala mo pag masters, medyo, ito na yun, mas specialized ka na. Tapos pag PhD ka na, parang ito na talaga yung ito na talaga yung magiging dala mo forever, di ba? Parang, you will be known for this topic. So parang naghahanap ako ng niche. Sabi ko, saan pa kayang part na pwedeng pumasok ako na maging relevant yung magiging expertise ko pagbalik ko sa Pinas. So doon ako nag-think about evolution. So medyo curious ako with the present na idea natin na sobrang diverse ng isda, 'di ba, sa Indo-Pacific. So parang anong nangyari before? Bakit kaya dito anong nangyari? Ano kaya, 'di ba? Tapos sa notion pa na, 'di ba, lahat ng vertebrates kung consider natin lahat tayo isda, 'di ba? So parang medyo doon ako sabi ko, what if pasukin ko tong landas na to?
So ditong part. So naghanap ako ng mga professors. Tapos tamang-tama, may nakausap ako kasi ginagawa namin yung otolith, yung parang ear bones or ear stones ng isda. So parang makikita siya, meron siyang bali ginagamit siya ng isda for balance and hearing. Parang ganun yung primary niya. So maliliit yan ng parang malapit sa brain niya. So tapos very ano yan, considered siya na species specific. So ibig sabihin lahat ng isda, iba-iba yung structure ng otoliths nila. So made up siya ng calcium carbonate. Tapos so parang from there, parang nagko-collect kami. Tapos naisip ko, ay nagbabasa ako. Doon ako nakita na fossils. Ginagamit din siya to identify yung mga isda noon based sa otolith structure nila. Kasi ngayon, in-identify siya, di ba, with the present na mga isda na buhay, parang ganun. Tapos before, maganda siyang approach para mas makilala natin kung ano mga isda before gamit yung otolith. Kasi nga, di ba, very hard makahanap ng articulated na isda na buo. Yung structure na merong fins, merong mukha, merong, di ba, na kompleto. So, sobrang hirap nun. But with the presence of an otolith, makasabi tayo, ay, ito yung isda na yun. Ay, ito yung isda na yun. Kasi very, species specific. So, mas ma-identify natin kung anong mga isda noon at anong mga isda ngayon and how we could compare. So, doon ako naghanap. Then, nakita ko yung isang PI from Academia Sinica. Then, I sent a message to him. Sabi ko, I'm Dom, I want to apply for blah blah, I am very curious about your work, ganyan. Tapos good thing we have a good conversation na sa PI. Tapos nagsabi siya sa akin na if you want, then pwede kang pumasok dito under TIGP or Taiwan International Graduate Program na scholarship. Then if makapasa ka, then you are welcome sa lab to work. Pero syempre, noong time na yon parang excited na ako. Pero syempre, I'm very new. 'Di ba? I mean, yung background ko talaga biology tapos I'm not a geology. So medyo alala ko noon, parang sabi ko, baka magiging ako nito, parang scratch. Parang yung lahat ng mga natutunan ko before, hindi ko siya magagamit, 'di ba? Kasi bagong world, bagong ano. Good thing, nakilala ko yung sila Sir Alan sa NIGS. Parang naglakas loob ako, parang naghanap ako, sino kaya yung mga nagpa-paleontology dito sa Pinas? So parang naghanap ako, sabi ko, siguro, ayun. So, sa kapal ng mukha ko, kasi very excited ako to do that, minessage ko si Sir Alan. Sabi ko, Sir, hi, I'm Dom. Ganyan. Tapos I wanted to work with fish, ganyan. So, good thing, I'm very happy hanggang ngayon. Very thankful ako sa help ni Sir Alan with all the things that we're working now. So, yun, doon nag-start. Tapos binigyan din ako ng opportunity ng PI ko kasi kakarating ko lang at parang September ako nag-start. Then by November, inattend niya ako ng International Paleontology Congress. So parang every 4 years yan. So lahat ng mga paleontologists sa buong mundo nagsasama-sama tapos nagpe-present. So ako very naive na parang, anong mangyayari dito? Nakakaya, baka nandun ako, nag-present ako ng something about Philippine fossils na gano'n. Tapos parang wala, baka tanungin ako about anong ginagawa ko, wala. Pero nakita ko yung ng community. Parang nakita ko yung heart nila to help mga young researchers, which is very good. So doon ko nakilala yung mga pagiging posibleng partners, pwedeng, so mas nainganyo ako to do. So ngayon, good thing, nandito na ako ngayon and marami ng partnership na nangyayari and we are hopeful na mas marami pa tayong fossils na makikita at madidescribe sa Pilipinas to help also describe kung anong nangyayari sa buong mundo in terms of fossil records, di ba? So medyo konti kasi yung reports ng fossils dito sa Indo-Pacific, so that's why yun, medyo excited ako to also inspire others to work with paleontology. So medyo mahirap din po talaga maghanap ng parang preserved na fossil records sa Philippines, ano? Dahil sa climate, I guess. Tama po ba? Yeah. Tapos, very fragile kasi din yung inang isda. Diba? So pag kahit meron kang fragment na nakita, di mo ma-assure kung anong species siya. Kung ang articulation niya, medyo di na magkapantay-pantay, medyo kasi yung bilang ng fins, medyo hindi mo na ma-consider yung structure niya. So pag hindi siya articulated, medyo mahirap siya i-identify to species level or genera. But yeah, with different approaches like otoliths, I think we can describe more of the diversity way back time. So, ganon. At the same time,
parang isang naging approach ko rin is to know people from National Museum. So parang pumunta Yes. talaga ako, parang nagkaroon ako ng, bago ako pumunta ng Taiwan, parang nagkaroon ako ng, ng time na magstay sa Manila para lang to ipasok sa sarili ko na parang, ay, Dom, ito na yung magiging ano mo. Excited ka ba? Ito na ba talaga? So nagstay ako sa National Museum. Medyo ilang days ako doon. Doon lang mismo sa geology na Mm. art, specifically sa fossils na area for paleontology. Tapos natitingin ko, maraming mga fish fossils na hindi pa described. So sabi ko, so meron tayong mga collections pero hindi pa siya na-identify properly, ganun. So may megalodon tayong present. So sabi ko, so mas maganda. Okay, so meron akong parang maaambag pagbalik ko or at least to add more sa knowledge natin sa Philippine in terms of paleoecology. So yun. So mas naging ano, tapos nakilala ko din yung mga tao working doon sa museum. So parang nagkaroon ng discussion, tapos they are very open na to help me. So parang sabi ko, so I have the community with me to help me also with my degree or with my journey sa PhD kasi parang natatakot kasi ako baka pasukin ko tapos 'di ba kasi iba yung Oo. ano ng support 'di ba ng community na existing tapos Yes, biglang that's true. may pumasok na dome na ay sino yan? Ano, 'di ba? Parang medyo meron ngang funny experience ako nung nasa international conference. Parang someone asked me as parang early first pa lang ng start ng conference. Parang tinanong, what age are you working on? Parang sabi ko, age? Tapos sinasabi pa specifically ganun. Parang medyo na ano ako, sabi ko, okay, so ito na talaga. So parang dapat mo rin malaman kung anong exact age yung gagawin mo. Kasi parang ako natutulala ako. Sabi ko, I'm still starting to work on. Ganun na lang ako. Parang, it was fun. It was fun. Kasi very long yung geological time scale. So parang Exactly. ang hirap Tapos, aralin lahat. tapos na-amaze ka kasi, may magpe-present ng Cambrian, Devonian, Permian, Triassic, Jurassic. Yes. Dom, saan ka dito? So, alam mo, meron ka pa palang pa-specialize ka ng specialize. So, medyo, paayos ng paayos, So, kung anong gusto mong gawin. So moving on to your paper, sir. So today we'll be featuring your study, Paleoecology in the Philippines, a review of Cenozoic fish fossils with insights on its current status and future opportunities, which is, actually nakita ko yung publication date niya, parang very fresh off the press, no? So July lang po ito na-publish, tama po ba? So, sir, first question is, can you explain your paper in one sentence? One sentence, sige. Yung goal lang ng papel namin is to let people know kung anong meron ng fish fossil sa Pinas at kung saan sila makikita. Parang ganun. Yun lang goal ng papel namin. I mean, to let people know na may mga existing records tayo ng fish fossil sa Pinas at kung saan sila makikita. So, yun yung magiging talagang ano namin sa papel na to. Ito yung parang very concise na summary ng papel namin. So, paano niyo na po na-formulate yung ganong research questions? Like, paano niyo po naisip na, ito yung gagawin ko na parang, saan ba natin, parang, pili nga tayo, hanap tayo ng mga sites kung saan maraming fish fossils, ganyan. So, paano niyo po naisip yun? And how did you know where to look? Nice question. Nagsimula kasi ito sa idea na parang I want to work with fish fossils sa Pilipinas na. So siguro the first thing I have to know is kung ano nang meron tayo at kung saan sila. So ito yung parang starting point for me to see na ano bang mga existing literature na meron tayo? Saan na ba sila ngayon? Saan sila nakadeposit? Ano yung mga meron? Para mas madadrive natin kung saan yung future perspective natin. So doon nag-start yung idea namin na parang why not come up with this review paper to see kung ano nang mga meron. Kasi alam ko, meron, pero baka kalat-kalat. Baka kasi iba nasa ganitong museum, sa ganitong university. Tapos tingnan namin kung ano yung existing reports ngayon. Sad to say, yung parang nakita lang namin is 3 lang na parang published papers. So doon sabi namin, so ibig sabihin, mas maganda, doon pa na-excite kami to see. Kasi alam namin, like may mga reports na may mga collection na ng mga estudyante na nasa thesis nila. So sabi namin, meron pa yan. Meron pa, ibig sabihin, we have to let people know na maraming fish fossils sa Pinas.
Tapos, ito yung mga areas na pwede nilang makita ito yung mga ganito. So, tinignan namin yung mga shark teeth, mga vertebra ng mga isda, or even meron na rin articulated na isda, and even otoliths. So, kasi meron na rin kaming preliminary assessment. May mga pinuntahan na rin kaming mga formations based sa report din nila Sir Alan sa NanoWorks na laboratory na nagsasabi na sila, ay Dom, may mga nakikita kami ganito. You verify if otolith to. So, nung pumunta ako doon, parang, ay, sir, these are otoliths. So, ibig sabihin, na-mark na namin na may mga fish fossils dito na area na to. So, doon namin na-conceptualize na before we do more systematic sa mga ganitong klaseng collection, why not come up muna with a big picture of ano nang meron ngayon at ano pang posibleng gawin. That's why parang part din ng papel namin, naglagay kami ng mga potential sites. Kasi ang isang goal talaga namin dito is to invite people also to work with paleoichthyology. So baka kasi meron dong mga estudyante sa other universities or faculty na also interested. Ito yung magiging basis nila. Ay, hala, dito sa area namin may potential sites pala. Like itong mga formations na to, mga outcrops na existing. So baka may mga fish fossils din dito. So but they could already start working on collecting some sediments, ganun, or collaborating with the National Museum or some other like NIGS, di ba? Or sa amin. So at least medyo ito yung magiging core ng kung saan patutungo yung paleoecological studies ng Pilipinas. Kasi ang goal namin talaga is to increase yung records kasi for sure, marami talaga. We just need more people to work. Kasi hindi naman ibig sabihin na konti lang yung na-report, wala tayong fossils. Just that we need more people to work on that kasi sobrang dami na rin ng iba't iba na rin yung mga fields. So we just want to invite people to work with paleontology as well. Yes. So parang hindi sa wala sila or hindi sila nag-exist. It's just that hindi pa sila nahanap. Parang ganun, di ba? Yes. Pag Yeah. So in relation po dun, can you elaborate further po dun sa results nyo dun sa study? Like, saan po kayo maraming nakita or saan po yung mga potential sites na sinasabi nyo na pwede kang makahanap ng mga fossils or possible sites for further studies? Yeah. Ang existing reports lang, meron tayong parang 3 main report. May nakitang mga shark teeth sa area ng Cagayan Valley Basin. So, meron din tayong nakitang, may published report din ng black marlin sa Ilocos Basin naman. So, tapos merong mga fossils ng fish. Pero sa area ng Laguna, ganun, Antipolo. So, merong mga reports na ganun. Tapos, aside from that, may mga collections na rin from Tartaro Formation sa Bulacan. Tapos merong mga efforts din yung mga estudyante na nag-collect sila ng mga, for instance, may mga shells silang nakita, tapos may mga otoliths pala na nandun. Well, before, di pa nila na-consider na, ay, ito, posibleng fish fossil to. So, in areas like that, tapos may mga report din sa Makasilaw Formation, sa Negros yun, na meron fossil otolith na nakita doon. So, yun, major na nakita namin, mostly focus siya sa Ilocos Central, Luzon Basin, tapos Cagayan Valley Basin, at saka yung Visayas Sea Basin. Tapos kung titingnan mo, we provided a map to show na sobrang laki pa ng Pilipinas. So, still more. I'm not just fish, but any other fossils na posibleng mas makabigay pa ng information on and baka describe ng how things, di ba? I mean, organisms evolve through time. So, yun. So, parang na-emphasize lang namin doon na yung most of my efforts is within Luzon area. Tapos, merong mga sa Visayas. But then, meron pang areas ng Mindanao, di ba? Palawan, Mindoro area. Na, yun. So, it shows also na malaki pa yung potential. At the same time, nag-base kami sa potential sites. Kasi parang napag-usapan namin na parang pwede nating magbigay tayo ng parang, ay, saan sila magsa-start? So, hindi naman 100% na pag pumunta ni sila doon, makikita agad nila kasi sa fossil. So, medyo, di ba, it's a hit or miss. But we provided some areas, formations na pwede nilang puntahan. So, nag-identify kami ng mga sites na merong presence ng at least mollusks, for instance. So, ito yung naging basis namin na posible may di naman 100% ang correlation, pero posibleng may chance na merong fish fossils dyan. So, like, when it be a teeth, an otolith, or even articulated, di ba, na
na samples na meron dyan. So, yun, we provided also a map na makikita yung may Cotabato Basin na, sa Agusan Davao Basin, na meron na rin mga ganun, Samar Basin na posibleng meron din like Mindoro Basin na pwedeng din nilang startan. So for those people within that area, so we are inviting you, di ba? Baka Yes. mas gusto nyong, di ba? I mean, it's good na these people also within their vicinity, di ba? Mas sila yung mag-work on to that kasi sobrang laki din ng Pilipinas, hindi rin nang kaya ng iilang tao. So it's good to baka mas ma-excite sila. Tapos, merong Samar Basin. So maybe you could try to look for some information on that. So, yung mga nakita niyo po, yung mga studies, parang further inland sila, no? Hindi sila ganun kalapit sa coast. Tama po ba? Yes. Ay, Yes. so, parang very... Mga uplift na. Yes. Tapos sa study din na ito, nagbigay din kami ng parang future perspective and opportunities. Tapos tiningnan din namin ng mga challenges na bakit kaya medyo konti yung reports. So isa sa nakita namin talaga expertise, very limited yung expertise working on that. So now, yun, at least we have more people and we are encouraging more people to work with this stuff. So if in case, don't be shy, kagaya ko with much knowledge, have the courage if you're really interested and if you really want to do things, you have people who will help you to do stuff. So yun. So kasi ito talaga yung major concern namin, yung expertise na parang na pupuntahan ng mga estudyante to ask, ganito, molos, ganyan. Tapos isang nakita din namin is really yung mahirap yung articulated na fossil na makita. So medyo challenging yung ganun. So yeah, that's also good na parang in-emphasize din namin ito nagkaroon ng organization. So it's good to gather people or paleontologists, diba, sa Pilipinas na we can have discussion na would lead to possible collaborations in the future. Parang ganun. Ay, sir, parang, ano po pala yung articulation? Sorry po, medyo. Hindi. It's a term na parang, so complete fossil. So well articulated siya. Gets. So naka-properly placed siya. So mas ma-identify mo siya yung kanyang structure ng bibig, ang kanyang portion ng head, yung body niya, well articulated. So parang complete specimen. Kasi mahirap yan, minsan ulo lang. Minsan paa lang, di ba? Minsan buntot lang. Di ba? So yun, medyo mahirap lang. Lalo na most sa mga example, vertebra, medyo mahirap i-identify yun. Parang, may vertebra, alam mong may isda dito sa area. Pero ano yung isda na yun? Kasi very challenging. Yun, but with otholites, I think we wanted to also describe that using those stuff. Okay. So, yun. Ngayon ko lang po kasi na-encounter yung term na yun as a non-paleo person. Okay. Thank you, sir, for the explanation. No worries. So, yung sa research niyo po, paano niyo po siya na-fund? Like, through grants or was it in-house? Ganyan. Nung dumating ako sa Taiwan, parang we have the budget already from National Science and Technology Council of Taiwan to do research na binigay sa PI. So, and then even Academia Sinica is also funding this stuff. Particularly for this, really, hindi naman ganun grabe yung funding na demand nito because we just need to, pinaka-ginawa lang talaga namin na nag-require ng monetary support is really yung travel for us to see each other. Kasi mas maganda yung discussion na face-to-face. Ito. So, yun lang naman so far yung main. Tapos, on the side naman of group from NIGS, from EIDR, I think they have support as well through their projects. So, yun yung mga naging source ng fund namin. So, I think merong project assisted under OVPAA, EIDR, so under the Office of the Vice President of Academic Affairs ng University of the Philippines. So, yun. Yun yung naging namin ng source ng fund. At the same time, kasi yung purpose namin aside from gathering during that time is really to go to places na to start already collecting, seeing kung anong meron. Pumunta kami ng Pangasinan, Bulacan to see how things work. Tapos kung ano yung magiging priority muna namin. Kasi sobrang dami na pwedeng puntahan. So, di naman mauubos yan in one time. So, yun yung naging namin. At the same time, very supportive din yung Academia Sinica for this effort.
Yung Academia Sinica, currently ongoing pa rin po yung scholarships, no? Like, pwede pa rin Mhm. mag-apply, ganyan. For our Yes. viewers na baka interested maghanap ng scholarships, ganyan. Yes, thank you, Drew, for that. Yeah, I would like also to promote sa lahat ng Yes. nakikinig. Please do consider also a TIGP offered by Taiwan and Academia Sinica. So sa TIGP, magsa-start yung application ata this November. So Ah, for those of you na gustong mag-consider ng PhD nila dito sa Taiwan, yun, magsa-start na siya. So we have a lot of programs. Meron ding website, yung TIGP na pwede ninyong i-consider. At the same time, for those students also, meron ding tinatawag na internship program, yung Academia Sinica. So TIIP naman yun for those students na gustong pumunta dito sa Taiwan to learn some stuff, particularly sa kanilang research study, maybe an undergraduate study or graduate mhm. study na maging part or and then you know a PI na working sa ganitong klaseng approach or any, pwede ka magstay dito for 2 months. Tapos meron silang ilan ba parang nag-start ng May to June, June to July, July to August. So parang 3 batches. Tapos pumupunta din ata yung TIIP sa Pilipinas to invite. Last Ah, time mostly sa Manila. Tapos pumunta sila last time sa Cebu and Visayas, specifically sa UPV to invite students to go and try TIIP. At the same time, meron ding another program tinatawag na TIGPX. So yung TIGP kasi, pupunta ka dito ng Taiwan to study. So magiging, kagaya sa experience ko, naging part ako ng NTNU. Kasi yun yung partner din ng biodiversity program kung saan ako part. So, ang TIGPX, sa pagkakalam ko, uh, enrolled ka na, for instance, dyan sa mhm. Pilipinas, in any university, then you want to work sa particular project mo for your thesis, Ah, for your doctorate thesis, they will be providing you with support and fund na pumunta ka dito ng Taiwan and gagawin mo yan for a year, for instance. So, parang enrolled ka sa mother university mo, tapos, ay, mhm. I think it's good to do this stuff, tapos may nakita kang PI na gumagawa, tapos nagkaroon kayo ng link, and then yun, pwede ka nilang i-support na pumunta dito sa Taiwan to do your research for a year maybe, or so. So, yun. So, sa pagbalik mo, at least you have already this stuff. So, yun, very ayos din yung way of life and way of living dito Mhm. sa Taiwan. Tsaka yung support, financial support, very, uh, ano din na parang di mo na iisipin yung yung ano ng financial Ah, needs mo. So focus ka na lang sa research. At the same time, very supportive din with my experience sa PI ko. I mean, kumbaga, bibigyan niya rin yung need mo to do your stuff. So just have to be good in doing stuff. Kumbaga wala ka ng rason. Di ba? Kasi oo if nga. you need if you need this software, if you need this stuff, very supportive as long as you can justify bakit mo kailangan yan, bakit mo need yung mga ganito. Then I think yan. So it's always good. Sabi nga nila, di ba, yung I mean yung PhD, di ba, parang marriage din. Yes. You have to be perfectly fit, di ba? I mean, Grabe. so yun. So yeah, for everyone watching, please consider Taiwan International Graduate Program. So you can search also online sa website. Meron yan. So yeah, it's another opportunity na pwede kayong ma-support sa inyong journey for your PhD So studies. Yeah. very helpful din siya sa mga students na gustong may naisip na study pero tas gustong mag-process ng samples maybe abroad or kasi hindi or wala pang capabilities dito. So possible din siya na way to process their samples and do their studies. So, Yeah, um, exactly. And may mga labs na equip na sa ganito, then mhm. think ayos yung dadali mo samples mo or something. So it's a collaboration between labs as Yes. well. So it's a good thing to consider. Yeah, so my suggestion is for people listening, try to look for PIs as well. Diba? Mhm. Na nag-work into that. Ay, ito yung ginagawa niya. Maybe I can try. Huwag kayong mahiya. I mean, there's nothing wrong on asking things, di ba? So parang, Yes. ay nyo lang, malay mo, di ba? Opportunity, bubukas sa'yo, then you will realize na lang, di ba? I mean, kung hindi mo nag-start yung asking question by just emailing them, kahit Mhm. anong way, parang ResearchGate, di ba? LinkedIn, kahit saan. So if you Yes. think
it would help you, di ba, sa career mo and also sa research na ginagawa mo. And I think there's nothing wrong on doing that kasi it would open a lot of opportunities for you. So, sir, concerning your research, ano po yung mga challenges na na-experience nyo habang ginagawa niyo siya? Isa siguro sa naging namin is kung i-consolidate namin lahat, kasi kung titingnan niyo sa papel, we just define na lahat ng na-consider namin dito are those deposited sa museums. Kasi merong mga reports from other areas na merong mga shark teeth, ganyan, pero hindi siya na-deposit somewhere, tapos hindi din namin alam yung age. Diba? Kasi once nakuha mo na yung fossil, tapos dadalhin mo somewhere, tapos hindi na-define yung, saan siya, anong particular area, anong formation outcrop niyan. So wala na siyang parang biological sense, diba? Hindi mo na siya ma-interpret in that way kasi. So yun, parang yun yung naging challenge namin kung consider ba namin yung lahat ng reports kasi merong mga instances ng mga posts sa social media, may mga ganito sila nakita. Pero 'di ba? So sabi namin kung totality titingnan natin, maganda 'yon, pero we are not certain really kung doon ba galing talaga kasi 'di ba? So very challenging kasi ang area kung saan siya kinuha. So yun, like yun yung naging isang GPS challenge. Coordinates, ganyan. Exactly. Kasi you're considering the age eh. Kasi kung may fossil ka nga, tapos hindi mo naman alam kung anong age o saan siya, medyo hindi mo na siya ma-interpret in a manner na kailangan siya for fossil records. So yun yung isang naging challenge namin during the process of this and consolidating things. I think mas naging magaan din with the people working kasi parang na-define na rin namin yung mga responsibilities. So medyo ayos din yung naging ng papel. So yun lang siguro yung isang naging challenge na. How about po? Like mga personal challenges din, ganyan? Yeah, siguro personally, kung ako ang tatanungin, siguro yung balance nung time ng habang ginagawa siya. Kasi I have still courses. So may mga klase pa ako during that time. So parang balancing, kailangan ko itong tapusin, kailangan ko itong gawin. Tapos may classes ka pa na nagre-require ng mga ganito. So yun siguro naging personal challenge sa akin. At the same time, parang another thing also is, syempre, usual yun sa pag-publishing is to respond sa reviews, di ba? So parang, mga, di ba? Yung parang, ito yung maganda to, gusto niya ng ganito, pero, di ba? I mean, deciding, di ba? Kung if you are accepting or yung mga review nila or comments nila and then justifying yung mo. So yun yung mga naging challenge siguro. Tapos, siguro dahil isa din sa challenge kasi most of my partners nasa Pilipinas. So siguro yung communication. So good thing, very, very open na ngayon with Facebook and so even gabi, I'm very thankful sa sila Abby, sila David, sila Merrick na during the time na kasi binibigyan lang ng reviewer na parang 2 days, babalik niya, di ba? Parang, or 3 days, parang gano'n. So parang, guys, we need this information, ganyan-ganyan. So kahit gabi, he would reply. Yeah, so, I mean, yung dedication siya really to let this paper out for people to know. I think that's another thing which is good. So yun, medyo communication siguro kasi hindi kami dito lang na parang pupuntahan mo lang siya, oy lumabas ng kailangan natin ng ganito. I-change daw yung ganito sa map. I may comment about this. So iba kasi 'di ba, yung personal na aside sa so yun. Tapos different countries pa, so baka may lag time pa yung mga pag-reply, ganyan. Good thing tayo ng time So at least, pareho lang. So medyo hindi ganun ka-challenging. Pero sometimes, ang isa kasi, isa siguro, example, may mga needs, tapos yung iba nasa field. Diba? So medyo, makaka-reply pa sila in 3 days kasi walang signal, ganun. So may mga ganun na part na ganito. But so far, sobrang smooth lang din ng approach namin with this paper. So in relation po doon, ano po yung, so punta na po tayo sa segment ng the good, the bad, and the ugly. So lagi po namin itong tinatanong sa mga in-interview namin. So ano po yung mga memorable experiences nyo while doing your research? Particularly for this, siguro the good side really is I know people who are very dedicated in terms of doing science. So parang grabe yung inspiration na nakita, bigay nila sa akin. Kasi 'di ba, I mean, even though na nasa PhD na ako, minsan parang
ay, parang wala ka ng drive, ganun, parang, ay, baka hindi talaga ako dito, you're asking yourself, parang ganun. So with this project, dahil, ano siya, parang group project, kumbaga, kasi iba't ibang tao naka-assign, sobrang dami na namin na authors na parang naka-assign. So parang nakita ko yung dedication nila, so parang it inspires me. So also, oh, okay, these people, di ba, parang binibigay nila yung best nila, so it gives you also like, oh, Mm. so also do your best as well. So yung support, no, support nila nandyan. So I think that's the good side about this. So parang siguro isang good din is na-prove namin na with collaborative effort, mas mapadali as mas papaganda ninyo yung buong storya ng Yes. papel. 'Di ba? Kasi I remember those times na parang medyo nahihiya ka mag-collaborate kasi 'di ba, noon parang you are just in your circle na parang ganito. But with this effort, siguro with current efforts na rin ng lahat ng mga scientists, na collaboration really is a key para mas mapaganda, mas mapaayos, mas ma-interpret nyo ng maayos ang nangyayari, mas mabuo nyo yung istorya na gusto nyo ipahiwatig sa papel ninyo. I think that's the good side. Um, the ugly side. Ano ba? Hindi ko, with this paper, siguro, not necessarily. Wala akong masyadong parang masasabi talaga na ugliest kasi Mm. this is a review paper, so we just consolidate all the stuff. Diba? Siguro, in terms of fossil collection, siguro na lang yung magiging part ko nito sa the ugliest side. Sige, siguro ang pinaka-ugliest part or ano nito is pupunta ka ng site tapos wala kang makikita. Di ba? Kasi Oo. fossils are missing piece. Di ba? I mean, Yes. nakalagay sa GPS, nakikita ganito, may report previously, ganyan-ganyan. Tapos pagdating nyo, wala, nag-check Nasaan na kayo, na? wala kang Ganun. kita. Tapos di ba, nag-spend na kayo ng money, tapos very excited ka, tapos you gather people, minsan you invited some students to see kung anong nangyari, tapos makikita mo yung disappointment na parang, wala tayong fossil ngayon. So, sige guys, next day ulit. Yan. So, isang yan, na parang ganun. Tapos, very challenging din siguro yung side na parang nag-gather na lahat, parang ganyan, tapos nag-collect na, tapos pag tingin ninyo, hindi pala, wala na pala yung outcrop. Yeah. Nabuno na pala, na-convert na pala into something. So di ba, I mean, very excited ka to see, may mga fossil reports dito based sa mga previous reports, di ba? O sino pinuntahan nyo, hindi na siya available, wala na yung outcrop. So, yun, very, hindi naman yun ugly, but it's part of the process kasi we are working with fossils. But yun lang yung siguro yung maging parang challenge, parang very, yung disappointment. But it also gives you the drive, di ba? Na to do more, parang ganun na. Parang, sige, di lang tayo naswertehan ngayon. Kasi di ba, I mean, tapos pagka next few days, guys, merong fossil dito. So, mas ang drive mo and yung happiness mo na may nakita kayo. So, yun yung siguro yung part. Tapos ano ba? Siguro in terms of fossil collection na lang, meron akong experience dito sa Taiwan na sobrang tigas ng bato. Kasi mostly sa mga collections, example, mga fine grain sand lang, so medyo madali lang yan. Pero merong mga areas na parang sobrang tigas na parang it would take us like 3 to 4 days na pupok lang kami ng pupok. Tapos very challenging pa kasi i-make sure mo na pati hindi masisira. Kasi 'di ba, baka sa sobrang pupok mo, yung portion ng maalis na pala, or so very challenging. Dapat yung strategy nyo very kumbaga dapat yung physical effort at mental effort nyo. Dapat dito lang guys. Kung pupukukin niya dito na side, ito yung gagalaw. So, dapat dito lang kayo. Parang ganun. So, hindi pwedeng, sige, pukpok lang tayo ng pukpok kasi baka biglang, meron kang ang semi-articulated na isda, tapos biglang na, pag wala na. So, kaya naman tagpi-tagpi. But then, di ba, very challenging. Mas maganda na parang nakuha nyo siyang buo. So, we had that experience. Parang very challenging yung ganun. So, yun. Yun ata yung masishare ko. So far sa Pinas, so far masaya naman pa. Yung mga collections, wala pa man masyadong. Yung collection namin yan parang sa Pangasinan area at saka Tartaro. Then efforts from NIGS group also sa Ilocos area.
And then now, we try to go to Visayas area na rin. So, let's see. Ano pa yung mga challenges na... Siguro yung pagpunta din sa area. Diba? Minsan Yes. kasi nasa liblib na area. Diba? So, hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo doon. Diba? So, so yun siguro yung mga challenges na madadaanan pa. Tatawa ako kasi parang typical na na problems pag mga ganyang klaseng trabaho, yung paghahanap ng outcrop, tapos pagtingin mo, nasementohan na, or wala na doon, nahukay na. So parang ano Yes, gagawin ko dito? So ayun yes. po. Ang katawa lang yung mga ganong moments. Oo, tapos example, may pupunta ka dyan, tapos may magtatanong sa'yo, anong ginagawa nyo? Tapos magsasabi ka, Yes. ay, naghahanap kami ng content, mag-explain ka. Tapos bigla, pagbalik mo, hinukay na nila or something. Or parang sila mismo naghanap. So parang, sometimes may mga ganun na rin. Basta akala nila, minsan, pinto or something. So, mga Marami part nga ng pong ganyan. experience yan, na ganyan. Parang minsan kasi akala nila baka may treasure, yung mga Yamashita treasure, ganyan. Oo, kasi 'di ba baka nandito sa bahay namin dito na makikita yung mga ganyan. So very 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 challenging and very fun naman yung mga ganong experiences. At what point did you realize na yung results nyo, pwede nyo na siyang i-publish, pwede nyo na siyang i-share sa world? Actually, siguro yung time na parang nakuha na namin lahat ng mga literature. I mean, nas nabuo na namin at pag-decide na kami na ito lang muna yung limit ng ipipresent natin. Like, diniscuss ko kanina, if we want to consider other collection from posting sa Facebook, may mga ganyan. So, nung na-decide na namin na, hindi, focus lang muna tayo dito kasi mas sure tayo sa collections, mas nakikita natin, may potential na baka once nabasa yung papel natin, gusto nilang makita yung specimen. O, di ba? So, at least mas namin. So, once nang nabuo na namin, ay, dito na yung magiging limit. At saka ito na yung magiging buo. Tapos, kompleto namin. Kasi kagaya niyan sa posibleng fossil sites, sobrang dami pa. Kasi we just considered molos, may mga collection ng molos sa area na yan. So, yun lang. But if in case others, there are still more. So, parang, ito lang muna. Ay, kasi at least ito yung parang starting point. Di ba? So, yung nabigay namin na fossil areas na pwede pa nilang puntahan, di lang yun imposible. Diba? Still, marami pa. So parang dun lang namin, ay, ito lang muna yung magiging natin kasi we are sure about the data, the age, and the information na meron tayo. Tapos yun. So doon namin, once na buo na namin yun, I think we are set to publish it and we submitted it sa GeoBios. Kasi nangyari kasi nito, parang meron isa din, parang special issue siya ng GeoBios na then dahil merong conference last time na parang yung mga projects na na-present doon could be published. So sabi namin, sige, we support this particular special issue. So doon na namin pinasa. And then sobrang ayos din yung communication, mga reviews, mas na-improve yung papel. Yun. And we are very happy na na-release yan namin. Very very recent lang siya na. Yeah. Ay, sir, question. Mahabol question. Kasi, parang na-mention niyo yung kapag may mollusks, so possible na merong mga fish fossils. So, bakit po parang mollusks yung indicator niyo? At yung tiningnan lang namin, kasi parang hindi naman parang 100% na parang correlated talaga na you are very 100% sure. But most sa mga collections namin, once may makita kang mollusk, there's chance na meron based sa previous na swell. So like example, kahit freshwater man sa shallow marine area, pag may mga, kahit makikita ka kasi very abundant din yung mollusk in terms sa mga outcrops. So once may nakikita kang mollusk, there's full chance na meron din siyang, so parang based din yung experience and reports din na parang existing ang mga, example kasi nagre-report sila for instance ng fossil fish, tapos may mga iba pang mga na-collect. So most of them are also had some mollusks, di ba? So yun yung naging namin na, ay, ito siguro yung magiging natin. Dahil So, kaya mas, parang mas madaling ma-preserve yung mollusk kasi yes, at saka abundant, ang verts. Abundant. Yeah. Tapos medyo, din yung mga shells nila, di ba? Yung strong. Din, kumbaga, mas firm yung, ng mga ganito. So, mas makikita mo sila, mas well-preserved sila. Very challenging naman in terms of mollusk research for fossils.
sobrang dami nila. Oo. So, very challenging naman yun sa sobrang dami. Kasi yung iba, like sa fish, kukonti yung meron. Tapos sa molos naman, sobrang dami. So, kung saan yung part na kukunin mo, anong portion ng family, anong parang gano'n. So, but these are abundant. So, also for those people listening, if you want to work with mollusks as well, feel free to message us also. So yun. Okay po. So yun, very wala lang, insightful naman na may ganun palang correlation between other species or other types of fossils. Ayun. So ano po yung plans niyo moving forward with your research? Right. Thanks for the question. Based sa ginawa naming review, meron pa kami hindi na-describe. So may mga na-identify kami doon na ito yung may fish fossil dito pero hindi pa siya identify to species level or genus level or even family. So yung next na mga papers na lalabas, we are working now with Antipolo Laguna Formation, I think. We are now describing fish fossils na na-collect dyan noon from the group of geologists na nag-collect. So kinuha na nila. Now we are identifying them. And we are very excited. There's a very special result na nakita namin. It's the first record sa world. So we are very excited to share those reports. So yan, may mga, and I think it's now under review, the paper now we are working on. So yun yung isang step na ginawa namin. Second, now part of my dissertation, I'm working with Tartaro Formation. So I'm collecting all of these otholites from that area. At the same time, nagse-separate na rin ako ng shark teeth. So we have some students from NIGS as well who will be working with Erasmo branch. So teeth from Tartaro. So these are papers coming. And then, we are also working with another paper for Pangasinan diversity. So parang ito yung naging start. Tapos ngayon, we are now putting systematics or detailed information sa bawat fish fossils na nakita natin na ni-report namin sa papel na to. So yun na yung nagiging kaya this is the core, and then now we are branching out from this particular effort na meron. So yun, we are very excited and we are very happy. And yes, again, we are, for those listening, baka kayong fossil sa area ninyo, please feel free to message some people in the paper or even us. Yun. Maganda po talaga if magkaroon ng parang database ng mga fossils sa Pilipinas. So parang a big database of everything. Yeah. Not just fish, but all of the fossils, diba? Kasi meron ding efforts for elephants, for instance. Yun. So may mga reports na rin na recently na-publish. So yun. Sana mas marami pa in the future. Sana. Hopefully. So sir, what is your advice to aspiring researchers? Lalo na yung mga gusto siguro pumunta sa similar field as you. Sige. Sige, i-abbreviate natin. Very cliche siguro yung mga sasabihin ko. Siguro, sige, gawin natin yung BTS, Behind the Science. Diba? So B siguro more of like, be curious. I mean, be curious lang talaga all the time. I mean, once you are curious on something, ito na yung masasabi mong interest mo eh. Kasi sa sobrang daming nangyayari sa mundo, bakit dito ka naging curious, di ba? So ito na yung mag-lead sa'yo, ay, siguro interested talaga ako sa nangyayari. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Bakit nag-lead tayo sa ganito? Bakit kaya tayo nag-evolve? Bakit ito naman mukha natin? Bakit, di ba? These simple questions na tinatanong mo sa sarili mo out of curiosity, dun nung lalabas, maybe ito pa yung magiging breakthrough in science, di ba? So start with that curiosity. So be curious. Then second siguro T, talk to people. I mean, after you become curious, you become interested in something, may it be fish or may it be some other stuff, talk to people. Sino kaya yung mga taong gumagawa nito? Di ba? That would inspire you. Ay, tama, pwede, posible pala to. Ay, tama. Ay, ito na pala yung result nila. Ay, ito na pala yung nila. So, may nalalearn ka sa kanila, may nalalearn din sila sa'yo. So, yes, you have to talk to people. I mean, talagang wala ka namang ginagawang masama, di ba? I mean, you're just asking questions, di ba? Huwag talagang mahiya. So, from there, mas mabubuo mo yung, ay, tama, ito. Di ba? Ay, tama, ito. Ay, hindi pa nagawa to. Ay, ito pa yung gap sa science. Ay, ito na yung mga nangyayari ngayon. Pero ditong part, hindi pa. So, pwede, gawin ko kaya to. Di ba? So, yun, doon na yung S siguro, ano ba?
have the strength siguro. I mean, stay strong, parang gano'n. 'Di ba? Kasi, Stay strong. 'di ba? Stay strong siguro parang, Yes. uh, along the journey, there are times na hindi ka naman 100%, 'di ba? Na parang you feel that you are not really into science. But as long as you know your core, 'di ba? You know what you want to do, 'di ba? I mean, may mga tao talagang tutulong sa'yo. You will be amazed ang support ng scientific community for you to work on. So, yun, I mean, sometimes you will be discouraged. Baka, may mga paper ka na submit, tapos yung na-reject, di ba? But these are stepping stones, di ba? Small steps, es pa rin, di ba? I mean, di naman, kumbaga sabi nga ng mga mentors, mostly, sabi nila, science is not linear, di ba? It's not objective, method, result. Di ba? Parang titingnan mo, maraming pinagdadaanan yan. Maraming nangyayari. Baka during the process na nag-experiment ka, mas maganda yung result na na-surprise ka. Or yung theory na or hypothesis na nas mo, hindi pala siya na, di ba? Hindi pala siya Mm. nangyari or parang, siya, parang na-discourage ka. Hindi significant yung result ko. Am I doing wrong? Di ba? Parang ganun. So, it's not linear. Maraming pagdadaanan yan. So, I think stay strong. Yeah, have the strength na mag-pursue sa science. So, marami pa. The community is big. I think the support now is very strong, lalo na with collaboration from other countries as well and other researchers outside our realm. So, yeah, I think try to, uh, kumbaga, kunin yung hiya, then pursue and ask people. If you are into this kind of, for instance, you're into remote sensing, then may mga nakikita kang Yeah. taong into remote sensing, then ask people. I mean, I think they are also more than willing to share what they know to gather more people to work on that particular aspect of science. So, yeah. Parang ganun nga yung no? Parang science naman is a collective effort. It's Exactly. sharing of information, collaboration. It's very important natin. So Yes. thank you for That's why that, sir. it's good thing, like, lalo na sa mga, for those people listening, no, pag nag-attend ka ng conference, maximize the time. Kasi doon nag-gather yung mga experts on your field, di ba? I mean, yeah, food is good, di ba? Parang sabi na, pagpunta ng conference, kain tayo. So, Oh. yung opportunity na yon to talk to people. Kahit anong conversation lang, you will be curious about sa ginagawa nila kasi baka ma-apply mo yung approach. Di ba? Tapos, masasya ka lang. Posibleng supervisor mo na pala siya on your, di ba? So, maximize nyo yung mga Yes. conferences na binibigay sa atin, both local and international conference. Maximize nyo. I mean, try to list down yung, ito yung expertise niya. Malay nyo, balang araw, di ba? You will meet them again. Tapos, yun. So before I let you go, sir, do you have anything to promote? Oh, yeah. Ano pang promote? Yeah, please, join our effort in terms of paleoecological efforts in the Philippines for those people listening and who are interested with fossil fish. Sa start na yung journey natin as well as based sa mga paleontologists before us na we are gathering all of these stuff. So we hope also na uh, mas ma-improve natin yung paleontological effort as well sa Pilipinas by gathering more people. So for those of you listening, tapos may curious ka about evolution, about fossils, about this stuff. So join and send us some message, di ba? So, and also, soon, I mean, I think na-establish na yung Paleontological Society of the Philippines. No? So, ngayon, parang nire-launch siya. So, we hope na i-announce siya natin soon. Yun yung promote ko. At the same time, ano pa may promote ko? Yeah, also, join the College of Fisheries and Ocean Sciences for those of people who wants fish. We are offering bachelor's degree, master's degree, and PhD in fisheries. So that's another thing. And ano pa? TIGP. Very good opportunity for people who wanted to work with scientific stuff. And TIGP is also another venue. There are so many scholarships that you can try, but you can also consider TIGP as a gateway for you to do your scientific activities. So, ayun. Maraming salamat, sir, sa napaka-produktibong diskurso natin ngayon. So, ayun. Thank you po, sir, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. And, ayun. Para sa mga viewers, listeners, tignan niyo yung mga pre-notice, sir, na
kanyang na-mention sa episode na ito. So maraming salamat. Yeah, thank you so much, Drew, for the invitation. And please continue this effort. I mean, I'm so happy you're doing this stuff for people to know behind the science. Thank you. Have a great day ahead. Salamat. Bye bye.